Kung kilala niyo po si V.N. Parthiban from India, he is said to be the one who has the most degree or credential sa kanyang pangalan. Alam niyo po, meron po siyang 145 na academic degrees. Imagine niyo po yan, 145 academic degrees. He started in early 20s ng kanyang pag-aaral sa mga universidad, and for 30 years, he amassed 145 credentials for himself. In general, ang kanya pong mga degrees ay degree in law, commerce, philosophy, education, economics, English, history, sociology, at susunod ka na lang po yung etc. In this fallen world, this is how people and where people look for recognition. Ito po yung paraan ng pag-measure ng mundo kung competent ba ang isang tao. Hindi ho ba? The more degrees you have before your name, the more credible and recognized you become. We can say somehow na ito'y pwede nating masabi na nagpa-function as letters of recommendation or credential ng isang tao. Ngunit sa iglesia, this is not so. Alam po natin na pagdating sa isang ministeryo at lalo sa isang tagapaglingkod o ministro ng Panginoon, this is now not how we measure competence in the New Covenant ministry. This is not the letter of recommendation or the credential that we seek. And here in this passage, yan po ang makikita natin sa kabila ng matinding pagdiscredit sa ministeryo ni Apostol Pablo at sa kanya mismo, Paul laid down here the credentials of a new covenant minister and a new covenant ministry, showing what authenticates a man to be truly recognized and recommended by Christ. At alam po natin ang context kung bakit ginagawa ito ni Apostol Pablo, hindi upang magyabang. At yan po yung sinabi niya sa verse 1, Am I saying this to commend myself to you? At alam natin, that's a rhetorical question. Ang sagot doon obviously ay hindi. Hindi ginagawa ni Pablo ito upang magyabang. This is only because the super apostles o yung mga false teacher ay ininfiltrate ang iglesia sa Corinto at sila po ay ini-incite na magrebelde laban sa mensahe ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo at laban sa kanyang pagiging apostol ng Panginoong Hesus. At isa sa kanilang ginagamit upang siraan o islander si Apostle Paul ay yung kahinaan ni Pablo at yung mga persecuted na ministry niya. Somehow they are inciting these questions, hindi ba yung mga paghihirap na yan ay divine disapproval ng Diyos? Lagi na lamang siyang nakukulong. Lagi na lamang siyang nagugutom, nahihirapan. Hindi ba malinaw yan? Na hindi yan apostol ng Diyos at sinugo ng Panginoong Hesukristo. And so Paul, with such great concern para sa welfare, because alam natin the messenger and the message are connected. Kapag siniraan mo ang messenger, automatic ay sisiraan mo din ang kanyang mensahe. And Paul will have none of that. And so he quickly went to Corinth. Alam natin, yun yung background nun. At nagkaroon po ng matindi o painful na pagkikita si Pablo at ang mga taga-Corinto. At yun yung sinabi niya sa chapter 2, verse 1 and 2 na painful visit with them. But Paul, instead of retaliating, ang sabi niya, he gave them chance to repent. Hindi ho nakipagmataasan si Pablo. He suffered humiliation doon sa painful visit na yan, but he sent Titus na nagpadala siya ng tinatawag na severe letter or painful letter na yon, which is now lost. Hindi na po natin alam kung nasan yon. Baka sobrang severe, kaya hindi na rin po naisama sa canonization ng scriptures. But nonetheless, God used that painful visit
and that painful letter of Paul so that the majority of the Corinthians repented at bumalik po sila. At yan yung sa chapter 2, verse 12 to 13, naalala nyo, nagkita si Pablo at si Titus doon sa Macedonia. And I believe in particular sa church ng Philippi, at doon sinabi ni Titus yung good news na marami sa Corinto ang nagrepent. But not everything, not all are rainbows and butterflies, sapagkat alam natin na meron pa ring minority na nananatiling rebellious sa apostleship ni Apostle Paul. And so this is the very context of the letter that we are studying right now sa 2 Corinthians. It is both a defense of Paul sa mga slanders at paninira sa kanyang apostleship, but also it functions as a reassuring message doon sa mga majority na nagrepent sa kanilang previous na rebellion sa kanyang message at apostleship. And this explains to us why the letter of 2 Corinthians is very fragmented. Ito po yung sinasabi ng maraming mga critics o liberal critics ng 2 Corinthians. Para lang daw po itong mga different, hanggang 6 na letters daw to ni Paul na pinagsama-sama. Kasi mapapansin nyo, parang iba-iba yung address ni Pablo dito. But this explains to us kung bakit ganon. Because meron siyang kinakausap na majority that repented, meron din siyang kinakausap na mga minority na nananatiling rebellious sa kanyang apostleship, at meron din siyang ina-address na mga super apostles or false teacher na lumalaban sa kanyang ministeryo. And so the letters we can see has 3 main divisions. At itong 3 main division na ito, chapters 1 to 7, 9 to 10, 8 to 9 pala, 1 to 7, 8 to 9, and then 10 to 13. Sa chapters 1 to 7, doon natin makikita yung paglatag ni Pablo ng kanyang track record kung bakit siya itunay na New Covenant minister. At yun yung sinabi ko po for 7 chapters. Ito po yung tatalakayin natin, and I hope we would learn something from Paul's defense of his apostleship. But pagdating po sa 8 and 9 ay patungkol naman po ito sa pag-continue ng mga taga-Korinto ng kanilang pagbibigay na naudlot. Kasi sila po ang nagpasimula ng benevolent giving. Pero dahil po sa matinding problema sa pagitan ni Pablo at mga taga-Korinto, ay natigil yung kanilang pagbibigay. And so sabi ni Pablo, now that you are now repentant, according to Titus, recover, continue your giving sa ministry doon sa Jerusalem church sa gitna ng kanilang paghihirap. And then in chapters 10 to 13, Paul will now begin to entreat and plea the remaining rebellious minority na sila ay magsisi at bumalik sa Ebanghelyo. Because if not, he will come with rod and no longer with this loving and humble apostle. He will now come to them with judgment and discipline. And so, ito po yung nakita natin sapagkat nandito tayo sa section ng chapters 1 to 7 of Paul's defense sa kanyang apostleship. And the first thing that he claimed to defend his apostleship is that he is the aroma of Christ. He is the fragrance of God that spreads the knowledge of God everywhere, either from death to death or life to life. At yan po yung napag-aralan natin last time. Ngunit dito sa chapter 3, Paul will use another metaphor and he will use yung letter of recommendation o yung credential. You see, if in chapter 2, ang ginamit ni Pablo to defend his apostleship is a Christ-centered ministry, ngayon naman, ang ginagamit niyang way to defend his apostleship sa chapter 3 is a Christ-recommended ministry. Kung sa chapter 2 ay Christ-centered ministry, now is a Christ-recommended or Christ-credentialed ministry.
And he began by saying this in verse 1. Sa binasa po natin kanina, are we beginning to commend ourselves or do we need, as some do, letters of recommendations from you or by you? Now, I want you to notice na merong dalawang bagay tayong tignan doon sa verse 1. First, a denial, and second, an affirmation. Pinakita ni Pablo dito kung saan ang gagaling yung kanyang credential. Sino ba ang sumulat ng kanyang letter of recommendation bilang isang New Covenant minister? And first, a denial by Paul is it is not coming from man. At ang sabi niya dyan, makikita natin, do we need, as some do, letters of recommendation to you or from you? Paul is saying here na hindi niya kailangan ng mga letters of recommendation kanino man o sino mang tao. Paul is saying that neither must he be recommended by anyone to the Corinthians, letters of recommendation to you. Hindi ko kailangan na i-recommend ako ng isang tao para sa inyo. Nor, sabi niya, hindi ko rin kailangan na i-recommenda ninyo ako para sa ibang tao. Letters of recommendation to you or from you. At ang assertion ni Pablo dito na pinanggagalingan ng kanyang credential ay kung hindi galing sa tao, neither is it coming from someone else patungo sa mga taga-Korinto or upang yung mga taga-Korinto naman ang magrekomenda sa kanya patungo sa iba. Ang sabi niya dito in verse 3, you show that you are our letter. You are a letter of recommendation from Christ delivered by us. So ang dinidiin dito ni Pablo na galing kay Kristo ang kanyang credential. Galing kay Kristo ang kanyang sulat ng rekomendasyon at hindi ito galing sa sinumang tao. He does not need any letter of recommendation from you or to you. Now, makikita natin what is beautiful here is in verse 3, sa susunod na mga sentence, ay in-interchange ni Paul yung ating Panginoong Jesus with the Holy Spirit as the one who wrote his credentials. In Acts, maalala po ninyo sa time ni Ananias at Ananias and Aquila, no? Maalala po natin yung kanilang pagsisinungaling sa Panginoong Diyos. At ang sabi doon, nagsinungaling si Priscilla at Aquila, nagsinungaling sila sa Diyos. Pero pagkalipas ng ilang mga verses, ang sabi doon, ultimately, nagsinungaling sila sa banal na Espiritu. And here we see Paul applying the same principle. Ang sabi niya nung una, yung letter of recommendation coming from Christ, delivered by us. Pero next, ang sabi niya, but it is not written with ink or human hands, but it is written with the Spirit of the living God. Note, this is significant because Paul is saying his ministry is not only Christ recommended, but it is also Spirit authored. Hindi lamang rekomenda ito ng Panginoong Jesus, ang Spirito din ng Diyos ang siyang sumulat nito. It is in Christ, through the Holy Spirit, that Paul gets his credentials and not from man, not from any letters of recommendations written with ink or human hands, but by Christ himself through the Holy Spirit. But here, Paul is just getting started because what is crucial to note here is how Paul quoted an Old Testament passage na binasa sa atin kanina sa sa Jeremiah 31 at doon sa Ezekiel 36. At yung kinote doon ni Paul that this letter of recommendation is not written doon sa tablets of stones, but written in tablets of human hearts. This is referring to the very promise of the new covenant.
na kung saan doon sa Jeremiah 31, ang batas na ng Diyos ay isusulat na sa puso ng mga bagong tipang kabilang kay Kristo Jesus. At hindi lamang yon, yung Espiritu mismo ng Diyos ang magsusulat nito sa kanilang puso at mananahan sa kanilang mga puso't isipan. These Old Testament passages, alam natin, ay pinangako sa lumang tipan, ngunit magkakaroon ng katuparan sa covenant of grace. And what is important here is that God is telling in these two passages, in Jeremiah 31 and Ezekiel 36, that there is a new kind of working by the Holy Spirit in the new covenant. And what Paul is claiming here, and this is important, brothers, tahasang sinasabi ni Pablo na siya ay tunay na ministeryo o minister, siya ay tunay na ministro ni Kristo dahil kinakatawan niya yung katuparan mismo ng bagong tipang pangakong ito sa Old Testament na gagawa at gagalaw ang banal na Espiritu in a very special new covenant sense. And Paul is saying that now, through my ministry, this is happening. And that is my credential. That is my letter of recommendation. Paul's ministry is a new covenant ministry because it embodies the fulfillment of the new covenant working of the Holy Spirit only promised in the old covenant, but fulfilled now in the new. And so I believe that is the point of the text. Paul is making a case that as proof of his genuine apostleship, his ministry was characterized by the new covenant activity of the Holy Spirit only promised in the old. This was his credential. This was his letter of recommendation. And so as a message for this morning, ito lamang yung mensahe na nais kong i-advance sa atin, brothers. Ang ministeryong kinikilusan ng banal na Espiritu, ayon sa bagong tipang katuparan nito, ang ministeryong napapatunayan na kinalulugdan ng Diyos at galing kay Kristo. Inuulit ko, ang ministeryong kinikilusan ng banal na Espiritu ayon sa bagong tipang katuparan nito, ang ministeryong napapatunayan na kinalulugdan ng Diyos at galing kay Kristo o nirekomenda ni Kristo. Ngunit ang tanong sa atin, and I believe this is crucial, because this is the same thing that we must ask. Is our ministry also a new covenant ministry? Are we new covenant ministers? And so we can glean here sa experience at sa writings ni Paul na kung tayo rin ba ay may ganitong pagkatawag. Are we also recommended by Christ? Kasi kung hindi, then kailangan nating i-reevaluate ang ating mga ministeryo at paglilingkod dahil hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon mismo. And there are two things that we believe that the Holy Spirit operates in a new covenant way that is distinct. Una, its benefits are internally applied and its power or sufficiency is externally supplied. Its benefits internally applied, its power or sufficiency externally supplied. So una, mga kapatid, its benefits internally applied. Dalawang panloob na kilos ng banal na Espiritu ang makikita natin dito na sinabi ni Pablo. Una, pinakita niya dito sa New Covenant o sa kanyang letter dito na merong internal working ng grace ng Diyos o merong tinatawag na internal writing ng law sa puso. At ito'y bagay na pinangako ng Diyos sa bagong tipang biyaya. And the key verse there is in verse 3. Ang sabi niya dyan, and you show, sabi niya sa mga taga-Korinto, you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Crucial doon yung salitang you show.
pinapakita nyo ito na ito'y totoo sa inyo. Dahil hindi lamang panlabas na pagbabago ang meron kayo o external na pagsamba at pagsunod, ang meron kayo ay isang internal na pagsulat ng batas ng Diyos, hindi sa mga tabletang bato, kung hindi sa tableta ng puso mismo. Tulad ng nabanggit kanina, itong phrase na ito ay ipinangako sa Old Covenant, ngunit nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan na nakabilang na kay Kristo Jesus. At ito ay magandang contrast dahil karamihan sa Old Covenant, yung binanggit ni Deacon Sion kanina, yung mga miyembro sa lumang tipan, doon sa tipan kay Moises, ay walang panloob na kilos at pagsulat ng batas ng Diyos sa kanilang puso. Hindi po lahat ng nasa Old Covenant ay merong internal working o internal writing ng law ng Diyos sa kanilang puso. Pero ang sinasabi dito ni Apostol Pablo that this is what is different in the New Covenant. Because in the New Covenant, lahat ng miyembro nito ay merong panloob na pagsulat ng batas ng Diyos sa kanilang mga puso. In the Old Covenant, the law was just written into tablets of stones. But what Paul is saying in the New Covenant, because of this glorious working of the Holy Spirit, the law is now written in tablets of human hearts sa lahat ng kabilang nito. And Deacon Sion read that kanina, from the least of them to the greatest of them. Ibig sabihin, all, without exemption. At dito makikita natin, nakabilang dito yung mga taga-Korinto. Kaya ang sabi ni Pablo, and you show this, that you are a letter written by, a letter coming from Christ, delivered by us. Meaning they demonstrated that the law indeed were written in their hearts through their changed lives, through their love for the gospel and ministry, and especially their newfound repentance in their former rebellion against Paul. Kaya very comforting si Pablo dito, very sweet. Yung sinasabi ni Pablo dito sa mga taga-Korinto na majority na nagrepent. And he's saying, he's assuring them na talagang kayo ay mga sulat ni Kristo, kayo talaga ay merong panloob na pagkilos ng banal na Espiritu dahil nakita ito sa inyong pagsisisi. And I believe that is a very important lesson lang, a quick application. Repentance is also a proof of the new covenant working of the Holy Spirit. Tandaan po natin, naniniwala ako that twin grace, kasama ng writing ng law sa puso, is the giving of the gift of repentance sa isang mananampalataya. Hindi pwede na isulat ang batas sa puso natin nang hindi rin inilalagay yung biyaya ng pagsisisi. Because on this side of earth, of heaven, ay patuloy tayong manghihina at patuloy pa rin tayong magfe-fail sa pagsunod sa mga law ng Panginoon. At kapag walang repentance na ibinigay sa atin, hindi natin patuloy na susundin ito. Mananawa tayo at tayo either ay mafo-fall dun sa tinatawag na abdication o yung tinatawag na pagtangis sa ating mga puso at mawawalan tayo ng pag-asa. So I believe that's a very quick and very important note there. But ang pangalawang makikita natin na internal working o pagkilos ng banal na Espiritu is not only the internal writing of the law in the heart, but also the internal love of ministers for their people. At yan yung sinabi ni Paul sa verse 2. You yourselves are our letter of recommendation written in our hearts. Here, Paul is making a contrast dun sa mga super apostles o mga false teacher
na nagsasabing sila yung mga tagapagturo o ministers ng New Covenant, and yet their God is their bellies and they are peddlers of God's Word, sabi ni Pablo doon sa chapter 2 verse 17 na napag-aralan natin. And Paul is saying, I'm not like them because you are written in my heart. At hindi external ang pagmamahal ko at pagsisilbi sa inyo sapagkat kayo mismong sinulat sa kaibuturan ng aking puso. Because this is the ministry, the character of the ministry of the super or false teachers, yung mga super apostles na yan. Ang sabi ni Paul, di ba, they are just peddlers of God's Word. At kung peddler ka ng salita ng Diyos, wala ka namang love talaga sa church. You are just there to gain. Di ba? Kaya ka nga nagpe-peddle eh. Kaya ka nga nagbibenta because at the end of the day, the product is not what is important to you. At the end of the day, what is important to you is the gain you have there. And yet Paul is saying, no. What distinguished my ministry is that you are written in my very heart. At yan yung sinabi ni Paul, di ba? Sa Romans 16:18, na yung mga ganitong tagapagturo, such people are not serving our Lord, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the hearts of the naive. In Philippians 3:19, ganyan din ang sinabi, their God is their belly, and their minds are set on earthly, external things. But a new covenant minister has his people written in his very heart. At hindi ko po maalis sa isip ko lamang doon sa Old Covenant, yung high priest, kasama sa kanyang garments is yung ephod na nilalagay niya sa kanyang katawan. That represents Christ, of course. At kasama doon sa garment niya na yun ay yung 12 tribe ng Israel. And as he enters, the high priest, as he enter the Holy of Holies, he upon his shoulder and near his heart, bit-bit niya yung buong tribo, yung 12 tribes of Israel, and the high priest is praying for his people. And that ultimately shows us that that is the very ministry of Christ. But as Paul imitates Christ, hindi ho ba dapat ganun din yung klase ng paglilingkod natin sa Panginoon? That our people will also be written in our hearts, not only carried on our shoulders, but before they are carried on our shoulders, they first must be written in our hearts. And that is an internal, unique ministry ng bagong tipang tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo. And therefore, ang pangunahing pagkilos pala ng banal na Espiritu sa lahat ng miyembro ng bagong tipan ng biyaya ay makikita nating panloob. This is definitive. This is the definitive activity of the Holy Spirit in the new covenant. It is always internal. It begins with the very heart, with the very motives. Hindi ho ba ito yung nagiging kadalasang problema sa atin? Always nagfo-focus sa mga churches ngayon sa mga outward giftedness, sa mga galing at talino, sa husay. Yan po ang problema ng mga taga-Korinto. Kaya ayaw nila kay Apostol Pablo dahil hindi daw siya magaling magsalita katulad ni Apollos. And he is weak in his demeanor. Magaling lang daw siya sa letter. But Paul is saying, I may be weak in speech, I may be weak in demeanor, but you are written in my heart. And I carry you upon my shoulder daily. Because you are dear to me. And so ito yung iwasan natin, mga kapatid. And I believe also, hindi lamang sa mga New Covenant ministers na tagapaglingkod, kung hindi sa mga New Covenant members, iwasan natin yung external conformity lamang sa batas ng Diyos o yung religious performance. Mga kapatid, tandaan po natin, kung yung professionalism sa ministry ay hindi dapat, then tandaan din natin yung externalism sa Christian life ay hindi rin dapat. Ano ba yung externalism sa Christian life? This is an emphasis on the outward obedience, neglecting inward cultivation of motives.
We are just going through the motions at iniisip natin, sapat na po yun. But brothers, this is characteristic of the old covenant. The old covenant, as we saw, is characterized only sa bare minimum, pwede na yung meron kang external obedience. Therefore, mananatili ka sa Israel. Hindi ka papalayasin doon. But that is not the distinct working or the very definition of the new covenant. Remember, this is very dangerous. There is a reason why God required purity of motive and not only outward performance of command. Hindi ho ba yan yung laman ng 10 Commandments? The 10th command, you shall not covet. The command of you shall not covet is an internal command. And that shows us na ang hinihingi ng Panginoon ay hindi lamang panlabas na pagsunod na ma-perform nyo at magawa nyo ito. God is demanding you shall not covet. It means purity of motive. If coveting is selfish, if coveting is focused in self-gain, then the opposite of coveting is giving of self. It is the communication of what we have towards the people we love to the point of sacrifice. To the point that Paul said, we think of their interest over our own. That is, you shall not covet. Hindi yung wag ka lang magnasa. Hindi iyon, kapatid. Ang ibig sabihin nun is maging puro ang motibo mo at ang dapat maging motibo mo ay motibo lamang ng pagmamahal at pagiging at motibo ng pagbibigay ng sarili sa iba. Why, brothers? Because we believe na yung motives ay mahalaga. It must be pure, selfless, and loving. Now, just a clarification, we're not saying that we will always be able to do this. Hindi ko po pinipreach dito yung isang imposibilidad na laging maging malinis ang mga motibo natin. We will serve, pero magiging tainted pa rin ito ng sin. But on this side of heaven, though we struggle with ill motives, pero aktibo pa rin ang banal na espiritu sa pag-cultivate ng mga panloob na graces at motibo. Brothers, tandaan po natin that without active cultivation, itong mga sinful motives, if not mortified, ay pwedeng mag-progress. May kasabihan tayo, if we do not progress, we retrogress. And this is problem with externalism. Kapag external lamang at nineneglect natin yung importance ng motive, pwede tayong externally sumusunod pero nagde-degenerate yung internal na mga motibo natin. Warning! When active mortification is absent, we normally gravitate to selfish and sinful motives. We must see that the primary distinction of the Spirit's work in the new covenant is its internal cultivation of grace and motives. The new covenant places a premium in internal graces over outward obedience and even giftedness. Kaya nga, maging maingat po tayo dito against professionalism and against externalism because sa New Covenant, yung ministerial emphasis ay hindi sa giftedness, kung hindi doon sa graces, sa character, o doon sa pagwangi sa Panginoong Hesukristo. Because kapag hindi natin ginawa yun, that would be the very fall of the Corinthian pride. Doon sila nahulog. Nag-focus sila sa mga debaters of their age, great speakers. And also, kapag ang pagsunod natin ay bare minimum lamang yung requirement, nag-focus tayo doon sa mga external obedience, tandaan natin, that's the very characteristic of the old covenant. And we must not degenerate to that. We must not fall doon sa Corinthian pride, nor was we go back doon sa old covenant. And so the challenge for us here is we must cultivate an obedience to the law of God that includes heart intentions.
Let us avoid religious performance by constantly obeying God's laws with emphasis on inward motives also. Kaya kung tayo sasamba ngayon, halimbawa, the command of worship, ano bang internal motive ang kinukultivate ko kapag ako'y sumasamba ngayon? Ano ba yung aking hinahasa na panloob kong motibo? Bakit ako umuupo dito, makikinig ng salita, aawit ng papuri? Hindi ho ba dapat maganda? Love for God and love for your brothers? Kapag tayo po'y susunod sa command ng prayer, ginagawa po ba natin ito just to get on with it? Para matapos lamang? Or kaya po tayo sumusunod doon sa command ng prayer, kasi alam natin through prayer, makukultivate din natin yung love natin sa kapwa natin at sa kapatiran natin. At doon express natin yung pagmamahal natin sa kanila. Tayo pong mga ministers, bakit tayo nagpipreach, nagtuturo, at nag-exercise ng mga spiritual gifts natin? For prestige ba? Para makilala tayo and to promote ourselves? I hope hindi, mga kapatid. May the preachers of this church preach because they first love the Lord and they are willing to be spent for their King, and they are also willing to be spent for their people because they have their people written in their hearts. And so they carry them over their shoulders sa bawat study na meron sila, sa bawat panahon na nananalangin sila at nag-aaral sila. Brothers, ito po nawang ganapin at maging ministeryo ng RBCM. Because if not, we will fail like the Corinthians did. In 1 Corinthians 13, naalala nyo yung issue ay spiritual gifts? This is the very thing na sinabi ni Paul na pagkakamali ng mga taga-Korinto. They lack the motive of love. Ang sabi ni Paul, even though you speak in the tongues of angels, even though you have prophetic powers and understand all knowledge, you have all faith, removing mountains, even if you give yourself and you give your body to be burned, but have not love, you gain nothing. And you are nothing. And so that would also be the thing. Kapag pupunta tayo sa worship and do not cultivate the motive of love, sasamba tayo na external lamang yung iniisip natin at walang active cultivation ng pagmamahal din sa kapatiran, then we gain nothing. We are nothing. Hindi ba ito yung pinaka-indictment din ng ating Panginoong Jesus sa mga Pariseo? The Pharisees, Christ said, you are like whitewashed tombs. Napaka-strict nyo sa pagsunod ng outward law para kayong mga ataol na napakalinis ng panlabas pero yung loob, ang laman ay mga nabubulok na bangkay. But brothers, wag nawa po nawa na mangyari yan sa atin dahil alam ko po that there is already an internal working of the Spirit in us. At also, hindi po ba comfort sa atin to, sa mga leaders din at mga ministers ng RBCM? Because if we see this reality sa ating church na mga pinaglilingkuran, sa ating church na pinaglilingkuran at sa ating mga kapatiran, then we should rejoice. Mga kapwa ko preachers, mga kapwa ko po teachers sa ating iglesia, mga kapwa ko tatay at nanay na nagtuturot, nagpapagal sa mga family worship ninyo. Kung nakikita ninyo na ang inyong ministeryo ay may bunga ng panloob na pagkilos ng banal na Espiritu, napakalaking comfort yan. Because those are letters of recommendations from Christ. Those are our credentials that we are indeed new covenant ministers. And with that, we must humble ourselves and rejoice. And let us give thanks to the Lord. Ngayon naman, kapatid, tayo naman, kung ikaw po, may kinakausap ako ngayon, natatanungin mo, Pastor, ano namang halaga ng pangangaral nito sa akin? Kung ikaw'y wala pa kay Kristo, hindi ka pa sumusunod sa Panginoong Hesus, sa tubig ng bautismo, hindi ka pa nakakatiyak na meron kang kaligtasan, at hindi ka pa nakakatiyak na pinatawad ka na sa iyong kasalanan, anong halaga nitong mensaheng ito sa iyo? Una sa lahat,
tandaan mo, kaibigan, na ang lahat ng pagsunod mo ay panlabas lamang pala. Dahil hindi mo pa tinatanggap ang bagong tipang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Kaya nga sa umagang ito ang prayer ko para sa iyo, kaibigan. Hingin mo yung panloob na pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo. Hingin mo sa araw na ito, napalitan din ng Diyos yung dating, yung pusong bato. At tanggalin niya ito at gumawa siya ng isang heart surgery that He would replace that heart of stone that is rebellious against God, and He would replace it with the heart of flesh that loves Him, that longs for Him. And I plead to you, I entreat you, namamanhik ako sa iyo, kaibigan, ito ay gusto ng Diyos at kalooban ito ng Diyos sa iyong buhay. Bakit ka naririto ngayon? Bakit ka dinala ng Panginoon dito ngayon? Aksidente ba ito? Hindi. Dahil tinatawag ka ng Panginoong Hesus sa bagong tipan, aktibo na ang kanyang banal na Espiritu na nagtatanggal ng mga pusong rebelde sa Kanya at pinapalitan niya na ito ng puso na nagtitiwala na sa Kanya. Kaya sa oras na ito, kaibigan, namamanhik ako sa iyo, lumapit ka kay Kristo, hingin mo ang bagong puso na ito at ipagkakaloob niya ito sa iyo. At mararanasan mo ngayon ang pagsunod na hindi lang panlabas. Kapag ikaw na kay Kristo at naranasan mo ng pinatawad ng iyong kasalanan, mararanasan mo ang isang pagsunod na hindi na lamang panlabas, kung hindi isang pagsunod na may buong pagmamahal kay Kristo at sa Kanyang iglesia. And that is the working of the Holy Spirit in the new covenant. Its benefits internally applied. Pero pangalawa, mga kapatid, is its power and sufficiency is externally supplied. Brothers, hindi po ba kasama sa usapin ng credentials, of course, yung abilidad nung ini-endorso mo? Hindi ka pwede magsulat ng letter of recommendation kung incompetent yung iyong irerekomenda. And so alam po natin, brothers, that this is the normal way of writing a letter of recommendation. But what is unique here sa letter of recommendation ng Panginoong Hesus kay Pablo is that Paul is saying he is incompetent. He is weak. He is insufficient. And so, rather than relying doon sa abilidad ng minister, ang Panginoong Hesus ay pumili pa ng isang unable, insufficient, and weak na minister upang kanyang gamitin at irekomenda sa kanyang paglilingkod. And Paul himself recognized this. Notice in verse 5 and 6, kinilala ito ni Pablo na siya talaga ay mahina at ang kanyang sufficiency ay hindi galing sa kanya kundi sa Panginoon. In verse 5 and 6, and I read, "Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us," negation, sabi niya, hindi galing sa amin, hindi galing sa akin ang aking sufficiency. And then mayroong adversative conjunction, yung but, sabi niya, but our sufficiency is from God. So yun yung contrast niya. A negation, kanino galing? Sa amin ba? Sabi ni Pablo, hindi. But, sabi niya, ang sufficiency, ang power ay galing saan? Sa Panginoong Hesukristo. And he doubled down on that. So verse 6, again he repeated, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant. For the letter kills, but the Spirit gives life. Ang point lamang, mga kapatid, the supply of sufficiency and power for new covenant ministries comes from an external source. And that is from God. Notice, this very fact and reality is where Paul gets his confidence. Yung itong katotohanan na ito that he is weak and insufficient, but God is his sufficiency and source of his power. Anong sabi niya sa verse 4? Such is the
confidence that we have through Christ towards God. That is the confidence of a new covenant minister. Hindi dahil magaling siya, may abilidad siya, at kaya niyang tuntunin ang kanyang kasapatan sa sarili niyang abilidad. Hindi. Ang confidence at ang lakas ng loob ng isang new covenant minister is that he knows he is weak. He is never sufficient, but his sufficiency comes from Christ. And with that, his sufficiency and power is externally supplied by his Lord and King. And brothers, dito maaari nating masabi na tila ang pundasyon pala ng pagpili ng Diyos sa kanyang mga tagapaglingkod ay tinitiyak niyang mahihina sila. Yes, I would repeat that. Tila ang paraan ng pagpili ng Diyos ay tinitiyak niya yung kanyang mga tagapaglingkod ay mga mahihina. They are really insufficient. Hindi sila matatalino. Hindi talaga sila magagaling. And this, is not this written all over, even in the Old Covenant? Nung si Moses, pinili ng Diyos, anong sabi ni Moses? Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Tapos haharap ako kay Pharaoh. Hindi ko kaya, my tongue is tied. Nung si Gideon ay pipiliin ng Panginoon, anong sabi ni Gideon? Panginoon, pinakamahina yung tribo ko. I came from the list of clans. And yet you will use me? Si Jeremiah. And I think Jeremiah is the Old Testament version of Timothy. Ang reklamo ni Jeremiah at ang claim ni Jeremiah, Panginoon, hindi ako pwedeng gamitin mong propeta. Bata ako. I'm just youth. At ito mga elders ko, hindi sila makikinig sa akin. Bata lamang ako. Pero sa kabila ng mga ito, pinili sila ng Panginoon upang kanyang maging mga tagapaglingkod. It's as if there's a glitch. Nakikita natin that God is picking weak ministers, weak people, so that His glory would shine all the more. And brothers, this is a very timely message for the Corinthians who love competence, who is very prideful, who elevates speakers and eloquent teachers sa kanilang mga panahon, the debaters of their age. And yet Paul said, my sufficiency is not traced and found in my ability, but in fact, it is found in my insufficiency, but God's power over my weakness. At hindi ba ito yung isang bagay, mga kapatid, na diniin ni Pablo sa mga taga-Korinto, ganyan din ang pagkakatawag sa inyo. In 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29, when Paul said that God will crush the wisdom of the wise and He will put to nothing the ability of the strong. Paul said this sa mga taga-Korinto. Chapter 1, 1 Corinthians 26 to 29, sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkakatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan sa inyo. Hindi marami ang sinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya nga tandaan natin, mga kapatid, I think this is very important for us to remember na ang ating pantaong kahinaan ay parte ng ating pagkatawag sa Diyos. And so may we not fall dun sa confidence natin in our own ability sa ministry, but at the same time,
wag din naman yung ating sariling insufficiency ay maging dahilan ng ating takot sa paglilingkod. Kung parte pala ng pagkatawag natin yung mismong kahinaan natin, then bakit ito yung magiging dahilan para hindi tayo maglingkod sa Panginoon? God shows the weak. And we can say, I would even dare to say, that the more weak we are, the more incompetent we are, the more we become dependent on God sa mga ministries na meron tayo, and the more God gets all the glory for Himself. And so the cure for this, sa overconfidence, o yung sobrang takot naman dahil sa sariling weakness, is that our weakness is part of our calling, so that God alone will be praised in ministerial success, and we would fully trust Him in the whole process of serving Him. Dito ho ba, dito pumapasok yung mga means of grace sa ating mga buhay? Externally supplied. Yung power ng Panginoon sa paglilingkod. Saan? Sa mga pamamaraan ng biyaya. Sa pakikinig lagi natin ng salita ng Panginoon. Sa humble recognition natin na kailangan natin ng prayer ng bawat isa. Sa humble recognition natin na kailangan natin yung fellowship ng bawat isa para matuto at maturuan ng Panginoong Hesukristo. Sa humble recognition natin na kailangan natin ng weekly Lord's Supper upang doon ay palakasin ang ating mga pananampalataya. Yan ay mahalagang source ng supply ng banal na Espiritu ng kanyang kakayanan para sa atin. And I believe especially prayer. There can be no ministerial success, I believe, apart from prayer. And so sana mga kapatid, yung pananalangin sa ating pagsambay, bigyan natin ng halaga yung prayer for kingdom concerns. Doon pinapanalangin natin yung success ng mga ministries. Even yung success ng ating mga ministeryo dito sa Malabon. Yung maraming tao ang makakilala sa Panginoong Hesus. Pag hindi tayo nananalangin para doon, tila umaasa tayo sa sarili nating abilidad. At hindi doon sa kakayanan ng Panginoon. Tila sinusource natin yung strength sa ating mga sarili. May program naman kami, may mga naisip naman kaming pamamaraan. Gagawin naman namin ito. But prayer is teaching us na yung tagumpay, yung paglago ng gawain, ay sinasalok lamang natin at hinihingi lamang natin at tinatanggap lamang natin sa Panginoon. Mga kapatid, naniniwala po ako na kaya humahanap ng mga mahihina ang Panginoon para maging tagapaglingkod niya. Kasi meron silang unique ability. And what is that unique ability? Their unique ability to always depend upon Him. Because those weak people all the more knows that they should increase their faith and trust more in the Lord. And I believe that should be a definitive ng ministry ng Reformed Baptist Church of Malabon. Hindi dahil magaling tayong kumanta, umawit. Dati yon pero parang ngayon hindi na, no? Bumalik na yon. Hindi dahil magagaling yung mga tagapagturo dito sa Malabon. Hindi dahil yung mga members dito ay mga professional at magagaling din sa theology. Hindi doon. Kung hindi dahil ang Reformed Baptist Church of Malabon ay patuloy lamang umaasa sa pananalangin sa kanilang Panginoon na tumawag sa kanilang maglingkod at doon laging hinahanap ang kanilang kasapatan. Brothers, let me just end with the life of William Carey, the father of modern missions. Alam niyo po, si William Carey is very renowned, hindi lamang sa Christian world, kung hindi maski sa secular world. Yung mga works ni William Carey ay kinikilala both in religious and even in universities. Pero alam niyo po ba, si William Carey is born from a poor family. He was not able to go to the university and he stopped studying at the age of 12. Dahil hindi na siya kayang paaralin ng kanyang magulang. And with no educational attainment,
naging apprentice lamang siya ng isang shoemaker. Pero habang siya ay alalay ng isang shoemaker, siya ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon. But his poverty was so severe na dumating sa punto na si William Carey ay kailangan niyang magbenta ng kanyang mga precious books para makakain lamang. So kailangan niyang mamili yung book ba niya o kailangan niyang makakain na mabuhay sa sobrang hirap ng kanyang buhay. Even in India, mga kapatid, nung napadala na siya doon to serve the Indians and minister there the Word of God, dumating sa point na namatay ang kanyang anak and also nagkaroon ng mental illness o nabaliw ang kanyang asawa. And marami nagsasabi na kaya nabaliw yung asawa ni William Carey. It's because of a physical and emotional struggle. Lagi silang gutom. Lagi din silang nagsasuffer doon. And so, his wife went insane. This is the kind of weakness and poverty William Carey encountered. In fact, bago siya magpaalam, bago siya pumunta sa India, nagpaalam siya dun sa grupo ng mga ministers, he was looked down. Kasi hindi naman siya tapos sa mga university, kaya dinismiss yung kanyang proposal na mag-minister sa India. Dahil isa lamang siyang apprentice ng shoemaker. But while ministering in India, in Bible translation, and daily spending time sa pag-preach ng gospel, Carey spent hours in morning prayers. Hours in morning prayers. And it was said na bago matulog si William Carey, he also spent hours late at night interceding for the people that he is ministering to. At alam niyo po, he did that for 7 long years. Dahil 7 taon walang na-convert sa ministry ni William Carey. Until one person named Krishna Paul. Si Krishna Paul, yung unang-unang convert ni William Carey, and he spent 6 months praying and ministering to Krishna Paul. And at the end of the life of William Carey, noong 1834, William Carey, after his first convert, was able to see 700 Indians and multiple churches planted across India because of the so-called weak man, incompetent and insufficient man, an apprentice of a shoemaker. And this began an explosion of missionaries. Adoniram Judson in Burma, Hudson Taylor sa China, David Livingstone sa Africa, and even John Patton sa New Hebrides. Lahat ng mga missionaries na ito ay na-inspire ng buhay ng isang mahina at isang incompetent, ika nga, na minister na ito. And in his deathbed, in 1834, this is said to be the last words of William Carey. He said, with his last breath, "When I am gone, say nothing about Mr. Carey. Speak about Mr. Carey's Savior. Say nothing about me. Only say the greatness and the glory of my Savior." At sa kanyang puntod, Carey instructed that they engrave these words penned by Isaac Watts sa isang hymn niya. At ito ang nais ni William Carey ilagay sa kanyang epitaph. "A wretched, poor, and helpless worm, on thy kind arms I fall." A wretched, poor, and helpless worm, on thy kind arms I fall. Brothers, nawa po, ito ang masabi din sa ating hindi lang ministry, kundi sa ating ding Kristiyanong pamumuhay. Nawa po, tulad ni William Carey, ang atin pong mga buhay at ministeryo ay makitaan ng internal working ng benefits ng New Covenant.
ang pagsunod natin at ang paglilingkod natin ay hindi lang panlabas, kung hindi ito ay may tunay na pagmamahal sa Diyos at sa ating mga pinaglilingkuran. Ngunit katulad din ni William Carey, ang source ng ating sufficiency ay lagi nating ugatin at tandaan that it is externally supplied apart from us and outside us. It is only sourced sa ating Panginoong Diyos, sa tapat niyang pagbiminister sa atin through the means of grace. And I hope, brothers, that this 2025, we will have this new vigor na pahalagahan yung mga means of grace na ito ng mga pagsamba natin, yung mga family worship na meron tayo, yung mga individual na pananalangin at pagbabasa at pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng fresh na look ngayon dahil dito pala sinusupply at binubuhos ng Diyos ang kanyang kasapatan, hindi lamang sa paglilingkod, kung hindi maski sa ating Kristiyanong pamumuhay. Tayo po, mga kapatid, ay magwakas sa pananalangin. Ang aming Diyos, sa oras po na ito, nawa po, Panginoon, masabi po namin that we are indeed recommended by Christ. Ang mga ministeryo namin ay tunay, Panginoon, na New Covenant Ministries. At masabi namin, Panginoon, na tunay na internal ang aming mga pagsunod sa iyo. At tunay din, Panginoon, na pinapahalagahan namin yung mga external na way na sinusupply mo ang aming mga pangangailangan. At bilang iglesia, alam namin itong dalawang ito, as you work internally through the Holy Spirit, and also as the Spirit externally grants us His ability and power and sufficiency, lahat, Panginoon, ay masasabi namin ng kapurihan na ay sa iyo lamang. Soli Deo Gloria. Ang lahat ng papuri ay hindi sa amin, kung hindi sa iyo. At nawa po kaisa din ni Apostol Pablo, ay nawa, Panginoon, masabi namin na ang sufficiency namin ay hindi sa aming mga sarili, kung hindi sa aming Panginoong Hesus lamang, na parehong gumagawa sa aming mga puso at parehong tapat na nagsusupply ng kanyang kakayanan sa lahat ng aming mga gawain at sa lahat po, Panginoon, ng mga pamamaraan ng biyaya. Ikaw po, Panginoon, ang madakila at maluwalhati, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.